Pops, pansin ko, ang lalaki ng tilapia dito sa Marawi. This might be the largest tilapia na nakita ko sa buong buhay ko. Sa video na to, Nakuhin ko sa sarili ko, magkakamay na ako eh. you will witness an authentic Maranao backyard cooking kung saan kakain tayo ng iba't ibang masasarap na local Maranao food dito sa Marawi. Grabe laman niya. Very simmered na siya dun sa turmeric o sa gata. On a mission to dive into Maranao culture sa pamamagitan ng masasarap na pagkain nila. Paano may lalarawan ng pagkaing Maranao? Mula sa authentic Maranao breakfast sa tabi ng Lake Lanao, Papasok ka sa school, then yan yung isa-serve sa'yo ng nanay mo. hanggang sa pagkain ng pinakamalaking tilapia na nakita ko sa buong buhay ko. Kung merong tinatawag na Alaskan King Crab, Oh, meron din naman kaming Alaskan tilapia. Lanao King Tilapia. Handa ka na ba? Tara! Kapag sinabing Maranao, ang ibig sabihin nito ay people of the lake. Sila ay isang predominantly Muslim Filipino ethnic group native to the region around Lanao Lake sa isla ng Mindanao, numbering for more than 840,000 in the late 20th century. And when there's rich culture, meaning there's also rich cuisine as counterpart. And today, I have a privilege na matutunan ng mga ito sa pamamagitan ng pagkain nila. Mapia, kapipita dito sa Marawi, dito sa Lanao del Sur, pare. Naririnig nyo ba yung hampas ng alon dito sa napakalaking Lake Lanao? Lake Lanao is estimated to be around 10 million years old and is listed as one of the 17 ancient lakes of the world and the second largest lake in the Philippines and the largest one in Mindanao. Home to 18 endemic freshwater fishes that are found nowhere else in the world. Katulad na nakain natin last time na tinatawag na katulong. Ang fun fact dito, sa Lake Lanao wala matatagpuan. Exclusive. Oo. Pero pangalan siya katulong. Nauutusan mo ba to? Kaya naman, sobrang yaman sa marine resources ng mga probinsyang nakapalibot sa Lake Lanao. Katulad dito sa Marawi, dito sa Lanao del Sur. Pops, ngayong araw for this episode, gagawin natin isang ultimate Maranao backyard cooking. So may makakasama tayong isang sikat na chef, content creator at isang restaurant owner. Tinatawag din siyang bilang kusinerong Maranao dito sa Marawi at mapagkwentuhan tayo sa kanya. Tingnan natin kung ano yung perspective niya about Maranao cuisine. At syempre, bubusigin niya tayo ng iba't ibang pagkaing Maranao. Anyway pare, excited na ako. Tara! Saan ba masarap mag-almusal kundi sa lugar kung saan naririnig mo ang hampas ng alon at naaamoy mo ang sariwang hangin sa tabi ng Lake Lanao mismo. Answery! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ano yun? Magandang umaga. Yes. Mapia, kapipita. Yes. Sir, Mapipita. magandang umaga. At Good morning. nandito, nasaan tayo ngayon? Nandito ngayon tayo sa Marawi, sa tabi ng lake. As in, Literal. literal. And today, we'll be joined by Ansari, a proud Maranao, batikang chef, successful na restaurateur, and an advocate of Maranao cuisine. At paglulutuan niya tayo ngayon ng iba't ibang unique Maranao dishes, and we will start with breakfast. Sir, itong gagawin natin ngayon, it's like an ultimate Maranao food trip talaga. Oo. Itong breakfast natin, parang Maranao inspired talaga siya or Maranao recipe talaga, tama ba? Yes, Maranao talaga. Ito yung day-to-day na kinakain dito. Kumbaga, kung ikaw nandito, pagising mo sa umaga, yan ang lulutuin ng nanay mo. Oo. Sir, paano ka napunta sa field ng pagkain, ng pagluluto? For pa lang talaga, estudyante pa lang ako, mahilig na ako magluto eh. Kasi, pag nakita ko, mother ko, then, tumutulong, ganyan. Then hanggang nag-aaral, and naging trabaho na rin. So, Paano may lalarawan ng pagkaing Maranao? pagkaing Maranao is very, savory. Okay? Savory, spicy, and most of the dishes are creamy. Kasi mahilig kami sa sa ginataan. Nako. With kung mapansin nyo, kung nakatikim kayo, kulay dilaw siya eh. Kulay dilaw yung mga luto namin because of the turmeric. And of course, laging andyan ang palapa na gawa sa sakurab. Simulan natin ang breakfast natin. Sige, Okay lang ba? let's Sige, go. ano mo Begin. magandang simulan natin? Feel ko magsalad muna tayo. Yes. Ito yung We have tinatawag the- na Pusan. First dish is called puzan, a unique fermented anchovies, and we will make a puzan salad. It starts by adding the slices of cucumber into the puzan. Spring onions, red and green chilies will be added. Then, mag-i-squeeze ng good amount of marinaot or a local version of lime. Then, hahalo-haluan ito mabuti. Boom! Ready to serve. Ito yung... may sinabi ka kanina dyan, medyo may kamahalan siya. may kamahalan siya dahil sa 1 year, based to sa nung bumili ako kahapon, Oo. sabi niya,
Sa isang taon daw, 2 beses lang sila nag-harvest nito. Ganun. Kumbaga mga Oo. baby ano to? No, unmatured fish? na daw siya. Matured Unmatured. na. Oh. Matured Paano na siya? to. School of fish. Oh, So, okay. fermented siya sa asin. Gumamit kami ng Marinaut, which is yung local lemon namin dito. Oh, alam mo, ngayon ko lang nalaman na merong sariling version pala ng lime dito sa Marawi. O parang kalamansi, Oo, parang ganun. Parang ganun. Pero, hindi lang siya sa most of here in Mindanao, marami kang makikita. Gumagamit kami na itong ito siya. So, yeah, pwede mo i-try. Ako, kinakain ko yung pag manipis yung Kasi slice. gusto ko rin tikman eh. Yes. Cheers! Cheers! Bismillah. Okay. Wow, nice. Wow, grabe. Medyo maalat siya kasi ano rin namin siya sa kanin. But in a good way. In a good way. And manghang. So talagang gaganahan ka. Alam mo, sir, to be honest this tastes like an Indonesian food. The spice, yung alat niya, yung anghang. Maybe it's because malakas din kami sa mga panglasa sa spices. Ang sarap. Even sili. Alam mo, gusto ko doon, yung fermented na isda. Pero siyang may natural aroma eh. May natural pungent flavor siya, but in a good way. Ano mo yun? Sabi nung binilihan ko kahapon, meron daw silang secret ingredients. Ayos sabihin. Tapos itong sir, yung nagpapaasim pangalan, Marinaut. Marinaot. Yes. Yung marinaot, basically para siyang lime na mas fruity. Alam mo yun? May extra bango siya. Extra Nice, bango. Yung kanyang pagka-acidity is nagmi-mix with the aroma. Yun yung nagpapasarap eh. Alam mo, sir, pili ko maganda pang balance yun. Meron tayo ditong Palapa rice. For our carbs, palapa fried rice. It starts sa paggisa ng bawang at palapa, a Maranao flavoring agent made from ginger, chilies, and native scallion called sakurab. Then, ibubuhos na ang kanin. Wait till it's cooked, then boom, palapa fried rice is ready to serve. palapa fried rice. Palapa Sige, tikman fried natin. rice. Kuha tayo konti. Yo. So, ito, ang pinaka-base niya, palapa. Tapos may nakita ko nilagay kay parang palapa, Palapa. Palapa flakes ba yun? Parang may nakita ko meron kang palapa flakes. Palapa flakes, pinang-toppings ko. So, basically, lang siya, dehydrated palapa. Dehydrated palapa siya. Then, pinang-toppings namin. Cheers. Ano masabi mo? Akala ko yung palapa talaga, pang-condiment lang siya, pero bagay sa lahat. All around Kahit condiments. fried rice, oo. Alam mo yung... Sa lahat ng luto namin, hindi talaga namin siya tinatanggal. Yung isang nasa yung sakurab, yung parang matapang na sibuyas na lasa. Yeah. Ang hang, wala nga eh. Wala gano'n. And then, the garlic, malabot na kanin. Perfect. Parang pambalansin nga itong dalawa. Naalala mo nung bata ka, ano yung earliest memory mo na una mong nalutong pagkain Maranao? Ako is, ang gusto ko lagi pag is yung itong palapa omelette. Totoo kasi basic Yeah, lang, no? kasi basic eh. Pag nagpapasok ka sa school, then yan yung isa-serve sa'yo ng nanay mo with this. Pritong itlog na pinalaman na ng palapa ulit. Palapa omelette, a version of scrambled egg filled with palapa bits. Cheers. Cheers. Bismillah. Bismillah. Right. Kanin. Ang sarap. Ang sarap magkamay. Parang gusto mo ng ganun no? Ang sarap. Alam mo, maganda dito. Basically, omelette lang naman siya eh. Classic lang. Creamy. Alam mo yung itlog nandun. Pero iba yung nagagawa ng palapa. Yeah. It gives you like a new dynamic range of flavor. Ni-enhance yung Okay, flavor. ito ba sir? Yun yung gusto kong tanong. Kasi ako, the way I describe palapa, para siyang mas maalat na sibuyas na may konting anghang. How do you describe the flavor palapa? Pag tinanong kita, ang sabi para sa'yo, ano ba nasa palapa? For me, it's strong, earthy, and with the oil pa ginagamit namin kasi dito is yung coconut oil. Parang nakakapag-add siya ng konting creamy. Okay? Ano, dagdagan extra? Appetizer din yan. Sige, kuha ko konti. Kinakain din siya ng ganito. Mas masarap, lagyan mo ng konting konting kanin. Yes. Lokohin ko pa sarili ko, magkakamay na ako eh. parang ang sarap kamayin eh, lalo ng almusal eh. Sige, kuha Timing konti sa weather, dito. no? Timing sa weather, malamig. And ito weather namin alam lagi. mo, nagulat ako, Kakamay malamig na pala ako. dito sa Marawi. Hindi ko alam na may kalamigan pala dito. Mataas lang mataas ang location natin dito sa Marawi. So kahit meron kami nasa lake, akala mo nasa dagat ka, nagpapag dito. And malamig.
Actually, laging bad weather dito and Ano ba? On the island of Mindanao, the city's 2,600 foot high elevation ensures a temperature na hihingkayatin ka matulog. Sometimes, nababa pa nga daw ng 14 Celsius ang klima dito. On the other hand, gusto kong tanongin si Ansari, kung para sa kanya, kamusta na bang Marawi ngayon? well, Marawi is ano ngayon tahimik na compare before. Hindi ko naman naabutan kung anong kaguluhan before Oo. But ako, para sa akin, naabutan ko, naging childhood memory ko dito is, kapag gising mo, andyan ang mga family mo, and magandang weather, parang tahimik lang kami. And unfortunately, nagkaroon ng konting nagka-siege dito. Oo. So, yun yung time na talagang nag-evacuate. Nandito ka ba nun? That time, nasa Cotabato ako. Ganoon. Pero before mangyari yung siege, napadaan kami dito and medyo nararamdaman na yung konting tension. Talagang alam na namin dahil dumadami yung mga checkpoint, medyo mahigpit na sila, nagbubukas na ng sasakyan ng Magandang dito sa amin. Maraming naghirap, maraming alam mo na. Nasira ng bahay sa Yeah, Ground exactly. Zero. Kawawa. Ito talaga nangyari. Pero ngayon, Sir, awa ng Diyos, tingin mo, kamusta ang Marawi? Kamusta ang turismo ng Marawi? Ang mga negosyo sa Marawi, kamusta? Alhamdulillah, after nang dumaan sa amin ng pandemic, and yung before nga yung siege, ngayon na kami bumabawi. Eto, gusto na namin i-promote ang mga pagkain namin. Ang tourism, nakikipagtulungan na rin kami sa tourism para ma-promote ang Marawi and mas dumami ang bisita. I know, mahirap kasi parang andun ako, sasabihin ko, safety dito. But syempre, ikaw, first time ka dito, then talagang andun pa yung hindi ka pa sigurado di ba? Hanggang nakarating ka dito. And nakita mo naman na tahimik naman. And then yesterday nga, nagsushoot kami. Pinag-usapan namin yung about safety. Parang, alam mo, totoo nga rin pala, ang word na safety, subjective pala siya. Yeah. Kasi pwede sa amin, sa mga taga Maynila, ang pag sinabi mong safe, ibig sabihin walang terrorism. Pero dito, pag sinabi mong safe, walang magnanakaw, walang holdapan. Yeah. Gets mo ba? Pagdating ng Manila, pwede mangyari sa inyo. Yeah, So, anywhere naman mangyayari mga ganyan, di ba? Okay. Nasa pag-iingat din. Yun nga. Parang anywhere you go, kahit hindi sa Pilipinas, outside the Philippines. Yeah, anywhere. Meron talagang ganun. May risk din Hindi talaga. may risk. Anyway, sir, Yeah. medyo lumalalim ang usapan natin. Punta tayo sa main event natin. Yeah, ito nakalimutan talaga, oo. Ito yung Natin tinatawag ganun na- titingnan Ito naman is bulad. Bulad. Yeah. Last breakfast is ginisang bulad. Bulad is most commonly called daing or sun-dried fish. It starts by adding the cube sliced bulad into the hot pan and wait till its natural aroma comes out and let it hang. Then on the same pan, magigisa ng bawang, sibuyas at madaming kamatis. Of course, lalagyan niya ng sacred palapa, then a bunch of red and green chilies. Once magisa na lahat ng rekado, sa ibabalik na ang prinitong bulad sa pan. Hahalu-haluin. At pagkaluto, ay handa na pumunta ang ginisang bulad na to sa mga tiyan namin ni Ansari. Kuha tayo. Excited na ako dito Ako rin Ginagamit din siya, hindi lang ulam, pero parang as a condiment. Kasi, Condiment, yeah. Okay. Marami siyang gamit din sa amin. Oo. Actually, isa rin yun sa mga, kumbaga, nakasanayan ng mga parents namin na talagang pakain. Dahil siguro, yung time na tawag dito, hindi pa kami ganun ka, wala pang ref, wala pang Oo. so mas maganda Para dried lahat. ma-preserve. Mas Tradition. preserve, yes. Okay. Alam mo anong kulang nito? Ano? Wala tayong kape. Ay, oo nga. Pero, Almusal teka lang, to. How do you describe? Ine-expect ko na ganito lasa niya. Pero hindi ko ine-expect na ganito siya flavorful. Yeah. Una sa lahat, parang daing maalat. Maalat, And then may aroma siya ng parang, parang nag-iiho ka ng squid. Yeah. Parang ganun, pero it's perfectly salted. At the same time, nag-jive na siya doon sa flavor ng palapa. Nag-jive na siya sa flavor ng kamatis, yung sibuyas, lahat nandun. Parang naging saucy dish siya. Yung pagiging salty niya is mapapakanin ka Oo. Kulang ang Parang Actually, konti lang yung pwede mong iulam. Pero mas maraming kanin. Parang kukuha pa ako. Maraming salamat dahil actually kanina talaga tinitiis ko yung gutom ko habang nagluluto ko Naaamoy ko na talaga. Ako rin Gutom na ako. Masarap. Sino ba siya sa Marawi? Ano mga pwedeng gawin? Well, morning, basic lang din naman Jogging. Then, after nun, get ready na para
punta sa business, ganon. And ang isa sa nakasanayan namin dito is, since ito yung lugar namin, talagang lagi namin minimaintain yung family. Pa siya lagi punta sa bahay ng makikikain, ganon. Very ang aming bonding sa family namin, napaka-importante. Anyway, Ansari, alam ko, breakfast pa lang to, pero balita ko, may pupuntahan tayo after nito. Oo, syempre. Hindi pa tayo tapos. Hindi mo pa tayo tapos? Hindi pa, almusal lang to. Nako, may lunch ata tayo. Pupunta tayo sa sikat na restaurant mo, tama ba? Kung sabi mo. Cheers! Cheers! Alright. On to the next location and it's lunchtime. Dinala ko ni Ansari sa kanyang humble pero dinadayong restaurant sa Marawi na tinatawag na The Farm Grill. Dito, hindi lang matitikman ang mga favorite Maranao food kundi pati mga local favorite Filipino food that is catered as halal. At dito ko rin nakita ang marahil na pinakamalaking tilapia na nakita ko sa buong buhay ko. Okay pare, touchdown. Nandito na tayo sa Farm Grill dito sa sikat na restaurant ni Sir Ansari. Pops, pansin ko, ang lalaki ng tilapia dito sa Marawi. Pakita natin, sir. Ito yung tilapia, no? Pwede mo kong buhatin, sir? Pops, this might be the largest tilapia na nakita ko sa buong buhay ko. Anyway, Pops, gagawin dyan, dalawang klaseng luto, dalawang lutong Maranao. Meron din tayong bakas doon. At excited na ako mag-lunch kahit kakakain lang namin ni Sir Ansari. It's time to eat our Maranao lunch. Ansari prepared some local Filipino food favorites like halal chicken sisig and halal chicken inasal. Of course, some favorite Maranao local dishes. Okay, main event, pananghalian. Sir Ansari, nandito na tayo sa The Farm Grill. The Farm Grill. Yes. Sir, kailan to nag-start? Paano nag-start to? So, nag-start kami dito, mga more than 2 years na kami nag-ooperate. Okay. Pero nag-start kami delivery, Nag-delivery muna. Then Online, nagkaroon ng parang demand. ganon? Yeah, online and tawag, gano'n. Nakita ko lunchtime ngayon, medyo jam-pack ngayon, no? Mga Yes, pamilya na kain Actually, dito. ngayon, saktong-sakto yung oras So dito, Talagang kainan. Ano ang mga sinaserve yung Maranao food? Ano pa ba? For now, yes, meron kaming choices ng mga Filipino favorites and also may mga konting Maranao foods na hinahaluan ko for the mga visitors natin outside Lanao del Sige, Sur. alam mo, na-intriga ako. Bukod sa mamaya na yung Maranao, may nakita ko ditong mga traditional, I mean yung traditional, pero parang favorite Filipino food. Tikman natin to. Meron tayo ditong inasal. Tama? Bismillah, cheers. Cheers. Okay, nice. Parang dinadala sa Bacolod. Exactly. Nandun yung chicken oil, parang mag-garlic din siya. Then yung curry natin, malambot, malaman. Yeah. So nice. Samahan po ng turmeric rice, no? Turmeric rice. Ito, kanina ko pa ito tinitignan eh. Ito yung... Sisig. Okay, so patakan natin ang kalamansi. Ito, ginawa mo chicken sisig para kahit pa paano halal din, no? Yes, it's halal. And yeah, para ma-experience din naman namin. Okay. Chicken sisig, tikman natin. Cheers. Cheers. Kalamansi. Ang hapon na itong. Oh, nice. Ito yung parang modern Filipino sisig na medyo creamy, yung itlog nandun. And then parang, may tosta. There's like a sizzle flavor na medyo natutusta yung mga balat-balat. Yeah. Kasi sabi mo sa akin, Pops, feel ko nakakain ka ng piyaparan. Itong mga klaseng pagkain na to, ano naman to? Okay, dito na tayo. So ito, kasama ito sa regular din na menu ng Maranao. So this is made of bakas. Ito is yung smoked tuna. Na niluto ko siya, pinasimmer ko siya sa palapa. Next dish is pelapaan abakas or smoked tuna cooked in palapa and turmeric. Itong bakas ay yung common Maranao tinapa style na makikita mo sa bawat sulok ng Marawi. Itong bakas, ito yung nakikita natin sa palengke. Yan, yung mga malaking nakatuhog sa barbecue stick. Tama, yun. Ganyan. Ang laki ng chunk, pare. Tuna. So, dilaw siya dahil sa turmeric. O nga, ang tama ka. Parang may smoky element siya. Yes. Basically, tuna lang din eh. Ang kapal ng karne, malambot. Hindi nagpapalasa yung turmeric, nagpapalasa yung palapa. Ang sarap. Parang bawal itong kainin. It's a sin na kainin pero walang kanin. Hindi mo pwedeng sabihin hindi, ulam lang ako, nagdadaya. Oo, bawal. Ang Maranao pala, bawal mag-no rice, no? Parang kailangan talaga may kanin, mandatory. Dito, sir, sa Farm Grill, usually sino mga customers ninyo? Tama, District 1 and District 2 ng Lanao del Sur. And also here from Marawi. So every time na napapadaan sila dito, is kailangan, pag pupunta sila Marawi, kailangan
Farm grill. The farm grill prepared some favorite Maranao dishes using these two huge king tilapias. The first king tilapia will be grilled, seasoned just with salt at ibibase ng fresh anato oil. Dahil may kalakihan ng tilapia na to, ay mas matagal itong lutuin. Babalik-balik ta rin at papahiran pa din ito ng anato oil hanggang maluto. Giant tilapia. Malalaki ba talaga ang tilapia dito sa Lanao del Sur? Ang laki, Gaya no? ang tilapia ng lake namin. Ang laki, no? Parang pang ilang tao to. Nahirapan ako i-plate dahil sobrang naghanap laki. ako mas malaki. Oo nga, sa parang plate. kulang yung gantong plato Kulang. sa laki nito. Sige, so, let's dig in. Yun. Juicy. Juicy, oo nga. Iba talaga pag fresh. Grabe, See? ang init. Kuha ko dito. Kasi daily may access kami sa fresh na tilapia. Swerte dahil ginagamit namin talaga pang basting is anato oil. Okay, cheers. Cheers. Juicy. Tamis. Right? Oo nga, may konting tamis siya, no? Because fresh. Iba. Kahit araw-araw ka bumili, hindi ka mabusan. Iba. Iba. Sustainable sa amin ng tilapia. Alam mo, pinakamaganda dun, sobrang init, sobrang fresh na yung juices niya kumakatas no? Parang ganun, oh nice. And very natural yung nalalasahan ko sa kanya. Oo. Wala masyadong timpla. Oo, Right? parang yun na yun. Yung alat niya nagagalit doon sa isda. Hindi pa tayo nagsausawan yan. Diba? Alam mo, As is- nasap sa kanya, parang may konting bounce yung texture niya. Sobrang lambot. Yes. Nice, ang sarap nun. Cottony yung kanyang... Oh, exactly. Ganun yung term, oo. Parang 3 to 4 no? Oo nga Depende sa kain. 3 to 4 na matakaw. Kung lamon hindi kaya ng baka 2 tao lang papak. O ako, tanong mo, kaya ko yan Sir, huling tanong ko sa'yo, bago punta sa huling putahe natin, bilang isang successful na negosyante dito sa Marawi, Lanao del Sur overall, like, ano yung mga challenges na kinakaharap ninyo bilang negosyante? Well, first is, minsan, kapag yung malakas ang demand, example natin, itong chicken inasal namin, kasi naging bestseller namin siya, medyo hirap kami sa access ng manok. Kasi hindi kami basta pwedeng bumili ng manok Kailangan is yung halal siya, Halal talaga. yung nakatay siya. Okay, so doon lang naman. Pero nagagawan pa rin naman ng paraan. Medyo nagkakaroon lang kami, minsan nahihirapan kami. Ano naman yung kabaliktaran, yung on the good side na parang masarap magnegosyo dito sa Marawi? I mean, dahil sa mas mga customers nyo? On the good side naman, kapag, sabi ng mga customer, kapag ang kagandahan daw kasi sa amin, yung pagkain namin is nami-maintain namin yung lasa. So, bumabalik-balik sila. Kumbaga, andyan sila para sumuporta. So, masasabi yung overall yung mga tao dito sa Marawi o yung mga kapatid nating Maranao, grabe sumuporta sa kapwa Maranao nila. Very supportive sila. Galing. Sige, sir, punta tayo dito. Ito, grabe to. Ano pong klaseng puntahe ito? So, itong huli natin is itong inaluban na tilapia. On the other pan, dito lulutuin ang inaluban na tilapia. Ang grilled tilapia cooked in coconut milk. It starts sa paggisa ng bawang, sibuyas, palapa, together with the coconut milk. Lalagyan ng bell pepper and turmeric. Once medyo kumulo, ay lalagyan ito ng fresh fish stock. Then, ilalagay na ang king tilapia na inihaw. Let it simmer, then add additional coconut milk. At sa uli, lalagyan niya ng sea ferns. Once done, boom! We have our inaluban na tilapia cooked in gata. Inaluban means inihaw. Inihaw. Yes. So, after na siya maihaw, is lulutuin naman namin siya sa coconut sarap. milk. Oo. Ayan yung gata, no? Coconut soup. Very creamy ang kanyang Tilapia pa rin to, tilapia. Kaya So, siya andun malaki. pa rin yung smoky flavor Oo. kasi nag-grill mo na siya. Thank you, sir. Maraming salamat. So, makikita mo, Grabe yung laman niya. very simmered na siya dun sa turmeric o sa gata na binabad talaga siya hanggang ma-absorb yung yung flavor ng sauce Alam mo, while kumakain tayo kasi 2 putahe natin tilapia, biglang naisip ko lang, kung merong tinatawag na Alaskan king crab, meron din naman kaming Alaskan tilapia. Lanao king tilapia. Oo, pwede, no? King tilapia. Ang laki nga Grabe. Kasi Seryoso. ginong-gina na naman yung laman niya. Sabi ko, Hindi, kanina nga. Sabi, diba? Kahit tinanong kita, di ba? Sabi ko, sir, tilapia ba to? Sabi ko, ba't ang laki? Ano to, naka-steroids? Kaya nga Ang laki. Tingnan mo, ulo lang yung nalagay ko sa isang... Pero normal nga yan na ganyan kalalaki. Normal lang size Pero nito. meron din maliliit naman. Meron din naman. Meron. So palapa pa rin ang bida. Right? Dito pa rin siya. Pero alam mo talaga, yung nangingibabaw, is yung lasa nung mismong tilapia
may katamisan yung karne niya. Mm. Iba, tas kahit parang naging double juicy siya. Yung juices galing doon sa tilapia, and then yung juices galing doon sa sauce, yung milky, sweet, creamy na gata. And then the turmeric, yung nagpapaspice, yung palapa, yung pinaka nagpapa-flavor. Ang sarap nun. Nagpapatulong nga rin yung parang yung kelp ba yun? O yung parang green na... That's fern. Fern, yeah, sorry, yung fern. Oo. Sige, sir, ngayon, gawin natin, paano ba? Gusto ko dagdagan natin, kain tayo ng may extra palapa. Kasi habang kumukuha kasi, tikman natin tong may bandang tinig. Sarap. Ang taba. Diba? Anyway, sige. Gawin natin. Meron tayong palapa fresh dito. Palapa. Kukuha tayo. Unang konti. Konti ba to? Tapos lagay natin sa karne. Lagay natin sa karne, no? Ayan. Laki. Laki na nakuha ko. Kami kanin. Damihan ko na. O, sige. Nahiya pa ako. Konti pa yun. Kaya Cheers. pa eh. Ay. Grabe. Sarap. Ang sarap, sir. Ang sarap. Sabaw pa. Sabaw. Oo. Oh, maganda, no? Talaga mo na extra sabaw. Very creamy. Oh, iba talaga yung ano, no? Yung spice tsaka yung sipa ng palapa. Ibang klase. Huling tanong ko sa inyo, bago matapos ng kwentuhan natin, ano masasabi mo sa mga tao na, alam mo yun, takot pa rin pupunta ng Marawi, na bisitahin yung Marawi? Kasi, di ba, ngayon, kahit pa paano, umu-open na yung tourism natin. Yeah, Anong gusto mo sabihin sa kanila? Invite mo sila. So sana if bisitahin nyo kami dito sa Lanao del Sur, specifically dito sa Marawi City, para matry nyo naman ng mga authentic talaga na luto ng Maranao. So, bisita kayo dito. Kaya matakot, Marawi City. Matry nyo kami dito. And very open na kami sa mga investor. Marami nang nag-open ng dito, mga nag-invest dito sa Lanao del Sur, nag-open ng mga businesses. May add, no? Actually nga, tama ka eh. Pagdating ko dito, akala ko talaga, to be honest medyo sobrang probinsya. Pero hindi. Dami ko nakita mga medyo western or modern na businesses na nandito, yes, mga yes. burger shops, mga grocery stores, may konting convenience stores na, alam mo yun, parang natuwa ko na, ang dami rin mga bagong modern restaurants. May mga burger shop, milk tea shops, kapihan. So, yung mga nagsasabi na akala nila yung mindset nila sa Marawi pag sinabing Marawi, gerahan lang, probinsya. Actually, hindi. Ang daming kabataan na namamasyal, ang daming kabataan na nagko-coffee, ang daming mga tao, pamilya na mahilig kumain tuwing gabi. So, masasabi natin safe? Actually, yes. Masasabi ko safe sa ngayon. Okay naman. Ikaw, sa experience mo, di ba? Yeah. To be honest, wala namang no filters, walang barrier naman. Sabi ko naman na, yeah, I feel safe. And higit sa lahat, I feel awesome and parang islang pantropiko. Anyway, maraming salamat, Sir Ansari. Pagkatapos mabusog na masasarap na Maranao food at mabusog ng kalaman, ay tinanong ko rin ang mabuting may bahay ni Ansari na si Miss Mona kung sa opinion niya, bakit nga ba hindi pa gaano mainstream ang pagkaing Moro? Well, I think hindi pa masyadong lumalaganap yung mga pagkain Moro to the national stage is because siguro there's not much opportunities to showcase them. So that's what the provincial government is working on right now, like the provincial tourism at saka the provincial economic development and investment promotions office are working on activities and promotional programs for our culture to be shared or na mapalaganap din sa buong Pilipinas for it to be part of the Filipino or to be known as part of the Filipino culture, especially Maranao food because they are also very much Filipino food. Siguro isa sa mga paraan para mas mapalaganap pa yung pagkaing Maranao or pagkaing Bangsamoro is siguro through more travels to Mindanao. Siguro kung ma-encourage natin ang mga taga Luzon at taga Visayas to travel to Mindanao and really experience the culture and the food, makaka-help siya for all the Filipino travelers, vloggers, and bloggers to get to know the Maranao culture. Kung nanonood ka na The Chewy Show mapailang taon na o kahit bago ka pa lang, ito ang natatanging misyon ng programang ito. Hindi lang makabahagi ng mga pagkain na bago sa pandinig ninyo, pagkus, para lalo pang marami tayong malaman sa kultura ng sabay-sabay. Hingkayatin kayong lumakbay, kumain at makapagkwentuhan sa mga lokal, maging maosisa
sa bawat storya ng pagkain at kultura na hindi lang sa ibang bansa, kundi sa sariling atin. Katulad dito sa Lanao del Sur, dito sa Marawi. Madami nagsabi sa akin, bakit ako pupunta dyan? Bakit kailangan doon pa ako mag-food vlog? Delikado daw. At kung naunawaan nyo itong episode na to, marahil nasagot na yung tanong na yan. Nandito tayo sa Marawi, hindi lang para tayo mabusog, ngunit para din maibahagi ang kanya-kanyang kultura, pamumuhay, at mga storya ng ating kapwa Pilipino. Marawi, nabusog mo ako. Maraming salamat. Boom pare! Dito nagtatapos ang ating episode dito sa Marawi sa Lanao del Sur. Ibang klase, mula umaga hanggang tanghali. Authentic Maranao backyard cooking. Sir Ansari, maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Di naging possible itong episode na ito, hindi dahil sa kanya. Sir, baka may gusto kayo promote? Siyempre, po-promote ko ang The Farm Grill. Basta maligaw lang kayo dito sa Marawi City, huwag kalimutan ng The Farm Grill. Baka gusto nyo rin i-follow ang kanyang Facebook page, ang Kusinerong Maranao. Ayan, Yes. so vlogger din yan dito. Halata naman eh. Anyway, maraming salamat sa panonood. Marawi, nag-enjoy ako. Maraming salamat. So, sa manonood ngayon, sana marami kayo natutunan. Sana bumukas yung isip nyo, bumukas yung pangunawa ninyo na ito yung tunay na Marawi. I mean, pare-pares na tayong Pilipino at the end of the day, di ba? Yes. Sir, maraming salamat. Ako si Chewy, dito sa Marawi, Lanao del Sur, sa amin. Stay safe. It's a good night and goodbye. Bang! Okay na, sir? Sir, Okay. kain pa tayo. Parang gusto kong mag-take out ng ano eh. Anong gusto mo? Yung isda na may peparan. Ang sarap eh.